Hello mga Lodi! Bago ako mag-proceed sa aking kwento, nais ko muna hingiin ang inyong suporta. Nais ko po sabihin sa inyo na pakinood po ang aking video hanggang dulo at mag-comment ayon sa nakikita at naririnig ninyo. Maraming salamat! Sa araw-araw na pakikipagbaka ko sa gitna ng pandemya mga Lodi, hindi ko talaga alam kung saan ako mag-uumpisa, ano ang gagawin ko kasi unang-una iniisip ko talaga ang kapakanan ng aking baby at ng senior citizen sa loob ng bahay. Tuwing uuwi ako, alam niyo po ba kung gaano kahirap nung pandemya na iyon? Kasi bago ako umalis ng bahay, kailangan ko munang i-prepare ang aking mga damit sa labas ng bahay, pati sabon. Kasi po, pag uwi ko ng bahay, bago ako pumasok ng bahay, kailangan ko munang maghugas o maligo sa labas ng bahay namin bago ako pumasok. Kasi po iniisip ko talaga ang security ng aming baby at ng senior citizen. Siyempre, araw-araw nakikipagbaka ako sa napakaraming tao. Iba't ibang tao ang aking nakakasalamuha. Hindi maiwasan nung time na yon, nung pandemya, may nakakasalamuha ako na tao ko na uubo-ubo. Alam nyo ba, ang pinaka nakakatakot nung naranasan ko ay hindi ko alam na mayroon na pala akong mga nakakasalamuha na mga tao ko na positive na sa COVID noon. Kasi nalaman ko na lang iyon nung nag-mass testing ang kumpanya. Kasi nung time ng pandemya, lahat ng mga kumpanya, maliit ka man o malaki, ay kailangan mag-mass testing talaga para sa kapakanan ng kumpanya at kapakanan ng bawat isa. Nung lumabas na ang result na yon mga Lodi, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi sobrang kabado ako na nakakasalamuha ko na pala ang mga tao ko na may mga COVID na at pumapasok pa sila sa opisina ko. Nung time na iyon, kumpiyansa lang ako, wala akong kasi sabi ko normal naman, mga healthy naman sila. Hala, hindi ko talaga iniisip na marami pala sa kanila ang na-COVID na. Sobrang kabado ako noon nung time na yon mga Lodi kasi sabi ko hindi ko alam kung uuwi ba ako ng bahay, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kasi sabi ko bahala na, sabi ko bahala na lang talaga at nagpapakover na lang ako sa banal na dugo ng ating Panginoon mga Lodi. Pero still umuwi pa rin ako sa bahay, pero takot na takot ako. Pero nung time na yon umiiwas na ako sa anak ko, hindi na ako masyado nag-aano sa kanya, ganon, although na naka-face mask naman ako, pero sus ko, ang kaba ko talaga hindi ko alam. Anyway mga Lodi, nung time ng pandemya, sobrang higpit sa loob ng aming kumpanya. Kailangan mo talaga mag-double protection ka at kung tingkimbot mo, hugas ng kamay. Yes, bawat sulok ng aming kumpanya ay mayroong mga lababo para pwede ka maghugas ng kamay. Yes, kailangan mamonitor mo ang mga tao mo kung talaga bang sinusunod nila ang bagong baba na patakaran ng kumpanya. Kailangan monitorin mo sila kung may mga ubo sila, kung sumasakit ang mga ulo nila, kung sumasakit ang likod nila, kung nagsusuka ba sila, may mga lagnat sila, may mga sipon sila. Kaya alam nyo mga Lodi, doon ako lalo mas nahihirapan kasi parang sirang plaka na ako. Kailangan ko silang ikutan time to time para i-double check ang kanilang kalusugan. Tatanungin ko sila ng paulit-ulit na tanong na kung inuubo ba sila, masakit ba ang ulo nila, may sinat ba sila. Minsan naiinis na sa mga tao ko sa akin, pero syempre command yan sa kataas-taasan na binaba sa akin. Kailangan kong gawin yon at kailangan kong mamonitor talaga sila kasi kung hindi, ako ang mananagot sa general manager na to the highest level. At alam nyo ba kung ano pa ang mas malala dito mga Lodi? Kasi nga paulit-ulit na ako magtanong sa kanila, time to time tinatanong ko sila, meron na dito nagsisinungaling na for the sake lang sa salary nila. Alam nyo ba mga Lodi na kahit na may mga lagnat na pala sila, kahit na may mga ubo na o ano pa man ang mga sintomas ng COVID-19 sa kanila, ay nagsisinungaling na para lang hindi daw mabawasan ang sahod nila. Yes, kailangan ko talagang higpitan sa ganong bagay kasi pag hindi mo sila higpitan at patuloy silang papasok na may mga sintomas sila, syempre nakataya dito ang pangalan ng buong kumpanya. Natatakot sila sabihin ang totoo na meron silang mga sintomas kasi bababaan namin sila agad ng memo na hindi sila pwedeng pumasok hanggat hindi sila gumaling at kailangan nilang magpa-test. Hindi maiwasan talaga mga Lodi na meron talaga mga matitigas ang mga bungo. Yes, pero in that case kasi mga Lodi, kailangan makipagmatigasan din ako ng bungo sa kanila. Hindi pwede na gano'n lang kasi
kung ano ang mangyayari sa kanila, wala, magsasarado talaga ang kumpanya for the sake lang sa isang tao na nag-cause ng ganong sintomas. Sus ko, napakahirap. Madaming madadamay talaga. Yes mga lodi, hindi na nila iniisip ang kapakanan ng iba. Bahala na kung mapahamak ang iba sa kagagawa nila. Bahala na kung ano ang mangyari sa kagagawa nila. Basta ang iniisip nila ay hindi sila mabigyan ng memorandum na pagpapahingahin sila, pero wala silang magawa sa akin mga lodi. Dahil nga ako ang kanilang supervisor at ako ang masusunod sa kanila, kailangan kong gawin kung nakikita ko na uubo-ubo ka at kung ano pa man ang mga sintomas nila. For this case mga lodi, hindi pwede dito na magpalambot-lambot ng buso dito.